Magandang araw mga ka-journey. Ngayong araw, linisan natin yung harapan. Harapan ng farm. Kasi magte-test tayo kung mabubuhay ba yung ating papaya doon sa area na yon. So, linis tayo. Then, tanim tayo. Siguro, tanim tayo ng mga 5 para matest natin kung mabubuhay. Currently, ito na yung ating papaya. Ang brand niya is Red Lady Papaya. So, ganito na siya kalaki for a month. Kaya, kailangan na nating ilipat kasi medyo parang feeling ko nasusuppress na siya doon sa space niya. So, kailangan niya na ng bigger place. Kaya ngayon mag-try tayo ng 5. Linisan natin yung paligid. 2 meters yung distance ng bawat isa na gagawin natin. So samahan niyo po ako mga ka-journey. Pakita ko rin pala sa inyo yung place kung saan ko na plan na ilagay siya. Ang brand po nito, Red Lady Papaya. Nabili ko yung buto sa supermarket. Kung gusto niyo bumili, meron dito sa may Ace Hardware, SM Supermarket. So, doon ko siya nabili. Medyo nakakaubusan din nung buto. Tapos kung gusto niyo naman, pwede rin naman kayong bumili sa Shopee o kaya sa Lazada. Meron din nagtitinda nun. Binili ko is Red Lady Papaya. May buto po to kasi wala siyang F1 at hindi rin siya hybrid. So, may buto po siya. Pero yung iba, bumili lang ako ng papaya. Kinuha ko dun sa bunga niya yung buto at sinubukan kong itanim. So far, may feed, tumubo naman siya. Hindi nga lang natin alam kung may lalaki rito o babae. Pero sure ako doon sa mga nabili ko na galing sa sa supermarket na hindi galing sa buto, sure ako na puro babae 'yon. Ginawa ko lang doon sa buto na nakuha ko. Inilagay ko lang siya sa tubig, tapos lahat nung lumutang, yun po yung hindi ko isinama sa pagtatanim. So lahat lang nasa ilalim, siya lang yung kinuha ko at para itanim. Tapos lahat ng mga umibabaw doon sa tubig, lahat po yun tinapon ko. Hindi ko po siya sinama sa pagpunla. So far, lahat po to is total is 50 something, 51, 52. Hindi ko ma-recall kung ilan ang quantity. So medyo marami-rami na rin to para sa ating first season ng pagtatanim ng papaya. Tapos pagka maganda yung feedback sa atin, then mas damihan pa natin at hahanapan natin ng specific place para itanim siya lahat. So samahan niyo po ako, ipakita ko sa inyo yung place. Dito po yung place na naisip ko na paglagyan. Kaya maglilinis pa tayo. Tatanggalin natin yung mga damo, pati yung mga kalat. Saka natin siya itatanim. Tapos i-trim natin to. Itong saging, pinaplano ko na baka ilipat natin siya. But hindi pa sa ngayon kasi medyo, ito pa lang pagtatanim natin ng papaya, medyo mabigat pa lang. Mabigat na siya. So kung isasabay-sabay natin, baka hindi na natin mailipat yung papaya. Pero lilipat muna natin yung papaya. Then at the same time, not the same time, pagkatapos saka natin lilipat ng mga saging.
Kasi medyo bansot din yung saging kung napapansin ninyo. Kaya ililipat natin siya sa mas maganda-ganda. Kasi tignan nyo, nahaharangan siya ng araw. Kaya medyo bansot siya. Tapos i-trim lang natin yung yung dahon ng nyug para pumasok yung araw. So far naman, yung araw sa umaga dito po nang gagaling, kaya maaarawan yung ating papaya. Ngayon lang kasi hapon na, kaya medyo mababa na yung yung araw. Ayan, lilinisan lang ho natin to. Tapos paglinis natin tatanim natin yung 5 piraso para i-testing natin kung kaya niya mabuhay. Pag nabuhay po, itutuloy natin to. Kasi talagang ang gusto ko dito siya ilagay. Kumbaga parang magsisilbi siyang bakod natin. Bukod dun sa bakod natin, kumbaga parang bakod na rin. Tapos ito lang yung may isa pa tayong malaking problema ito. Siguro hindi ko ito tatanggalin kasi medyo marami-rami ito. Pero lilipat ko yung mga pwedeng ilipat. Lalaktawan muna natin siya. Once na nalipat na natin siya sa ibang area, then saka natin lalagyan ng papaya. Tapos meron pa akong nakikita doon na isang place para paglagyan ng papaya. Lilinisan ko din yun. Tapos more or less doon ako magtatanim ng marami. Kasi open siya. Yun nga lang medyo marumi. So samahan nyo ako, maglilinis muna ako. Tapos pagkalinis itatanim ko yung papaya. Mga ka-journey, ito na. Nalinis na natin yung papaya, yung area para sa papaya. Nakapagtanim na rin ako. Hindi ko na video kasi parang tinuloy-tuloy ko na siya para matapos na at matest na natin yung limang papaya para malaman natin kung mabubuhay. So 5 po yung tinanim ko. Kung nakikita nyo po, ito, nagtanim ako ng isa dito. Tapos 2 meters yung distansya na ginawa ko. 2 meters siya bago yung kasunod na papaya. Tapos 2 meters ulit. Yan. Katulad ng sabi ko, itong saging tatanggalin natin. Bigay ko na lang, i-ano ko na lang po sa inyo yung complete ng pagtatanim ko ng papaya dun sa kabilang area. Sa ngayon, gawin ko muna to as testing ground. At tignan natin kung mabubuhay. Then pag nabuhay, magtatanim tayo rito sa harapan. Para at least easy access. Madali rin natin siya mababantayan. Ang ginawa ko po rito, tinaniman ko, nilagyan ko po siya ng dumi ng kalabaw. Yan po, ito yung dumi ng kalabaw, tumutubo na nga yung mga damo. Yan. Napatuyo na po natin yan. Yan na lang yung pinakita ko sa inyo, yan yung hindi ko pa napapatuyo. Na sun dry na po natin yan for almost 2 months. Siya po yung nilagay ko sa ilalim muna, pinakabasal niya. Tapos naglagay ako sa paligid nung coco fiber. Tapos ako siya nilagyan ng ipa para mabuhaghag yung paligid nung papaya. Diligan lang natin siya maya maya.
didilig muna natin yung tubig ulan. Then after natin, didiligan natin siya ng swamp fertilizer natin. So hanggang dito na lang. Bigay ko po sa inyo yung complete detail once na nagtanim na naman uli ako dun sa pakita ko lang sa inyo step by step para at least may idea kayo. Sa ngayon ni-rush ko lang muna para matapos tong araw na to na may maitanim tayo at matest natin kung gagana siya rito sa area na to. Kahit medyo hindi siya 8 hours yung araw. Then tingnan natin kung ano yung feedback. Then tutuloy natin. Pararamihin natin siya dito sa area na to. Tapos itong bakod natin, bali made of hagwerto yung bakod natin. Subukan natin magpatubo ng sitaw para at least mapakinabangan natin yung space. Kasi napaka-importante rin magamit lahat natin yung available space. So meron dito sa harap, meron din sa gilid. We'll see. Magta-try din tayo sa may gilid na magtanim ng sitaw. Para at least lahat ng pagkain natin, pwede na natin kunin dito. Then pag namunga tong papaya, then meron tayong additional food para sa ating Rhode Island Red. So siguro hanggang dito na muna para dito sa ating papaya. Basta bigyan ko po kayo ng complete detail once na nagtanim ako dun sa kabilang side. Sa ngayon, for testing purposes lang naman tong 5. Then we'll see kung ano magiging outcome. So para sa mga first time nakapanood ng aking video, please do subscribe and just hit the notification bell. At kung nagustuhan nyo naman po itong video, then please hit the like button. Have a nice day. Thank you. God bless.